Guys, samahan ninyo ako. Gawa natin ng reaction itong pinakamainit na issue sa larangan ng love team. No? Ang unang love team na ginawa ni Kalinga Prab ay itong Ruel at Rachel. At ito na nga guys, painit na ng painit. Bakit? Pati ang kapatid ni Ruel mukhang nasasaktan na din sa nangyari. At ito nga guys, no, post siya sa kanyang FB page. Ayan po, makikita niyo po sa ating screen. No, nakikiusap, no, na kung maari lang, wag naman idamay ang kanilang mga magulang. Alam niyo kung tutingnan ninyo, ako pabor ako dito guys. Pabor ako na wag naman natin idamay ang magulang ni Ruel. Kahit sabihin ba natin magulang sila, nanay sila, tatay ni Ruel, pero wala po silang kinalaman dito sa paghihiwalay o dito sa breakup na nangyari. Sana maging matured tayo ng kaunti, no? Kasi hindi man talaga maganda. Kaya nga itong kapatid ni Ruel, nagsalita na. Ipinarating sa mga tao na kung saan dinadamay ang kanilang pamilya, lalo na si Kuya Awi at yung nanay ni Ruel, na kung saan nananahimik sila. Wala silang kinalaman dyan. Bakit ito na ang nangyayari? Dapat dito lang po tayo, no? Focus lang tayo, or dito lang po tayo kay Ruel at kay Rachel. No? At wag, ang importante sa lahat siguro, wag ho tayong magbintang, wag ho natin idamay ang pamilya ni Ruel, ang mga magulang ni Ruel, na pagdating dito, pati sila, nakakaladkad na ang pangalan. At ito nga ang pakiusap, no, ng kapatid ni Ruel Malalag. Hindi man talaga maganda ang ganito na aabot, no, na sa wala namang kinalaman. Alam niyo po guys, dito po sa relasyon ni Ruel at ni Rachel, sabi ko nga, normal ito nangyayari man talaga ito, na nagkakaroon ng tampuhan, nagkakaroon ng hiwalayan, pero hindi natin alam. Baka after a month, after 3 months, after 1 month, after 6 months, 1 year, baka magkakabalikan yan sila Di po ba? No? So, ang pakiusap ng kapatid ni Ruel, sana pakinggan naman natin, no? Wag ho natin silang idamay na nanahimik, at wala po akong narinig, wala po akong nabalitaan na itong si Kuya Awi, ang tatay ni Ruel, na napakabait, no? Na napakasimpleng tao lang naman ito, nagsalita patungkol dyan sa hiwalayan. Wala No, wala akong narinig Pero natataka ako sa post nitong kapatid ni Ruel, bakit parang pati sila nadadamay. Wag na ho natin silang idamay guys, kasi si Ruel Malalag, matured na yan. Hindi na yan si Ruel underage para gabayan pa ng magulang. Pagdating sa pakikipagrelasyon, kayang-kaya na po ni Ruel i-manage yan. Kayang-kaya na nila ni Rachel ayusin yan, or anong gagawin nila dyan. Wag na ho tayong mandamay ng ibang tao guys. Wag po tayo mandamay. Hindi po maganda talaga. Kahit sino naman siguro magre-react. Magre-react sila guys, kasi akalain mo ba naman kung maradamay na, mababas na, may mga nagko-comment na sinisiraan ang pamilya ni Kuya Awi, sinisiraan si Kuya Awi, sinisiraan ang nanay ni Kuya Awi, ani ang nanay ni Ruel. Hindi po talaga maganda. Ito ang lagi kong sinasabi. Kung sino po ang involved, o dito sa hiwalayang Ruel at Rachel, dito lang ang pag-usapan natin. Tanungin natin sila. Alamin natin, bakit ba talaga, ano talaga ang punot dulo, may mga third party ba, ano ba talaga. Wag ho tayong mandamay na wala namang kinalaman, at kilala naman natin, di ba, si Kuya Awi. Nako, sabay-sabay man lang sa agos yan, hindi man yan nangingialam kay Ruel. Sa pagkakilala ko kay Ruel guys, hindi mo pwedeng turuan si Ruel. Lalo na pagdating sa puso ni Ruel, malaya pong si Ruel pumili. Wala pong kinalaman ang magulang. Kahit naman sino, di ba? Kahit ako, anak,
Hindi ka pwedeng turuan ng magulang mo kung sino yung gusto mong piliin, sino yung mamahalin mo, or kung sino yung ayawan mo. Ang magulang nag-aantay lang yan eh. Kung ano sasabihin ng anak, pa, magpapakasal na ako. Pa, ito yung girlfriend ko. Sila guys, andyan lang yan eh. Siguro may komento man yan, pero hindi kanila pwedeng pakialaman. Ganun po ang sinasabi, di ba? Huwag po natin, itong mensahe sa kapatid ni Rowel, guys, pag-isipan naman natin na sana gumitna lang tayo, no? Huwag natin silang idamay. Ang mas maganda dito, ang pagsalitain natin dito, itong si Rowel at si Rachel. Na sa ngayon, no, nakikita natin, hindi pa talaga nila guys tinutumbok kung sino ang may mali. Sino ang may pagkukulang. Puro lang pahaging. Patama. Hugot dito, hugot doon. Ang problema, may mga lumalabas na alam na itong mga sponsor, mga nakapaligid. Naku, ito ang mahirap. Ito ang mahirap sa lahat. Alam niyo po, napakahirap sa totoo lang. Sa lahat to na napanood kong mga love team, mapapelikula mo yan, mapapribado. Kapag napaligiran ka na guys ng mga taong nakikialam sa relasyon ninyo, haha, magkakagulo talaga. Magkakagulo talaga. Yung bang wala nang boundaries, himbang hihimasok na. Di po ba? Dito siguro guys sa nangyari, no? Ako, observation ko lang, no? Dito sa nangyayari sa kay Rowel at Rachel, parang mayroon lang tong kunting tampuhan eh. Kunting tampuhan guys na hindi na pag-ayos, lumaki ng lumaki. Kasi nakikita naman natin na itong dalawang ito guys, magaganda naman ang kanilang samahan sa umpisa. Pero lately, no, mapanood mo itong mga hugot ni Rachel na parang, tika lang ha. Pero guys, alam niyo po, makikita po natin dito sa kay Rachel na mukhang hindi pa rin si Rachel nakaka-move on. Sa kabila ng lahat, mukhang hindi pa din. Sa kabila na dami nagpapayo kay Rachel, hindi pa din nakaka-move on. No? Mukhang, sabi ko sa inyo, hindi ganun kadali nakalimutan ni Rachel si Rowel. Ganun din naman si Rowel, hindi din naman ganun kadali nakalimutan niya si Rachel. Kasi ang tagal nilang binuo yung relasyon nila eh. Ang tagal. Tapos basta-basta na lang ba makakalimutan? Ako, hindi ako naniniwala doon. No? So parang ang nakikita ko dito guys, no, wala namang umamin na may third party talaga or nanligaw talaga si ganito. Walang umaamin eh. Sa tingin ko parang ano lang to, yung bilang relasyon ng magkasintahan, nagkaroon lang to ng tampuhan. Hindi nila naagapan kaagad. Kumbaga, namuo yung pride ng konti, lumaki ng lumaki. Nagkakatampuhan. Kasi yung isa parang may hinahanap. Napapansin ko guys, parang may hinahanap si Rachel na yung dati. Siguro, hindi man naibigay ni Rowel. Kasi ganito kasi yun. Ang isang charity vlogger guys, sa totoo lang, pagod yan. Si Rowel Umalalag, pagod yan. Pagod yan guys sa mga pinupuntahang malalayo. Minsan pag uwi niyan sa bahay, nakakatulugan yan. Yung isa sa dait, naghihintay. Siyempre girl yun eh. Ang mindset nun, hindi. Dapat ikaw yung lalaki, ikaw ang unang mga musta sa akin. Siyempre guys, sa pagod ni Rowel Umalalag, maintindihan mo eh. Sa layo ng mga pinupuntahan, mainit sa maghapon. Pag uwi niya sa bahay, pagpasok sa kwarto, nakakaidlip yun, nakakatulugan, magising hating gabi na. Yung isa, siyempre nag-aantay. Nag-aantay yun. Siyempre dating gawi baga na talagang sinusuyo ni Rowel. Sa tingin ko nga, mukhang hindi man ito talaga siguro guys sabi na may third party. No? Chismis na lang siguro yun. Pero ako ang nakikita ko dito talaga yung oras lang, hindi lang na-manage ni Rowel. Kasi maintindihan mo rin naman si Rowel sa pagod. Ang pagod ni Rowel, hindi biro ha, yung pupunta ka sa bundok. Sa biyahe pa lang. Tapos maglalakad. Sa init ng araw, pag-uwi maghapon. Ang tao, mapapagod din. Siyempre, no, nakakalimutan. Pagising gabi na. O, pagtawag mo, hindi nasasagutin. Tulog na rin yung isa. Nagkakaroon doon, no, hanggat sa
Siyempre, pagka umaga niyan guys, yung ganong sistema guys, wala na munang kumustahan yan eh. Walang kibuan yan. Wala talaga kasi nga, yung tampo, yung sama ng loob, nagsama-sama na. O, isang araw, 2 araw, 3 araw na, nako. O, so parang lumalaki lang lumalaki at siyempre, para bang sa sama ng loob nag-umpisa, nauwi talaga guys sa ganito. Ako ito yung nakikita kong dahilan. No? Kaya sana naman sa ating mga kababayan, guys, iwasan po natin ha. Unang-una dito po sa pakiusap sa kapatid ni Roel, iwasan natin guys na idamay po ang mga magulang. No? Dito lang tayo guys sa kay Roel at kay Rachel. No? Alamin natin ano ba talaga, sino ba talaga ang may pagkukulang. Sa ngayon kasi hindi tayo pwede magturo eh. Sino ang may pagkukulang kasi lahat yan sila guys. Pag tinanong mo itong isa, malagi yan may katuwiran. Sigurado ako dyan, pag tinanong mo naman yung sa kabila, si Ruel, may katuwiran din yun. So, unless isa dito sa kanila guys, ang talagang sabi nga magpakumbaba, no? Kasi sa tingin ko, ano pa naman to hindi pa naman sila guys tipong komportable sa isa't isa sa nangyari. Hindi pa sila komportable dito. Hindi pa sila nakamove on kasi may pinagsamahan silang matagal. At maliban dyan, talagang ina-assume talaga ng mga nakapaligid, ng mga supporters, ng mga sponsor na sila talaga magpakasal sa bandang dulo. Di po ba? Pero ako guys, umaasa pa rin. No? Hindi man ako tipong sabihin na wala na yan. Kasi nakakaranas din naman tayo ng ganyan. At meron tayong nakikita, nakaka-experience tayo na naghihiwalay, nagkakabalikan. Di po ba? Naghihiwalay, nagkakabalikan. So, sa nangyaring ito, may matutunan sila. No? Siyempre, hindi pa naman sila ganun katanda pa no? Mga bata pa yan. Nangyayari yan no? Sa iba nga kung kailan nga nagkakaedad na, kung kailan naging 40 anyos, 50, at saka pa naghihiwalay. Pero after a year, after a month, minsan nagkakabalikan din kasi hindi mo mahanap sa iba yung hinahanap mo na nandito lang pala sa iniwan mo. Di po ba? So, ako, hindi naman ako nawala ng pag-asa na kahit sa kabila na may nangyayari ng ganito, may mga nadadamay na. Sa kabila naman, sa side naman ni Rachel, si Daddy Donut, ang daming nagagalit, pakialamero daw, sulsol, siya ang dahilan. Siguro naman si Daddy Donut nagmamalasakit lang. No? Nagmamalasakit lang siguro siya. Kaya, magiging lang tayo, wag ho, sa mga nakapanood nito, wag ho tayong masyadong pakialaman yung buhay ni Roel at ni Rachel. Dapat may boundaries tayo guys, no? Kumbaga lagi nating sabihin, bahala kayo pa rin naman ang masusunod, dalawa kayo ang mag-ayos niyan. Kung talagang decided na kayo na ayaw nyo nang ayusin, subiit, mag-usap ng maayos na wala pong madadamay na ibang tao. Kasi kung di na talaga kayo nagkakasundo, wala talaga tayong ibang choice kundi tapusin. Pero sa tingin ko kaya pa yan. Kasi hindi naman sila bago lang sa tagal na nila Ang nangyari lang dito guys, yung may mga hinahanap na hindi naibigay. Unang-una yung oras. Ganun lang yan. So maraming salamat sa inyong lahat. Guys, paki-share, paki-like, paki-comment. At syempre, huwag niyo pong kalimutan si Kuya Bal, si Kalingap Rab, si Atidna. Sa kanilang yung supportan natin guys, ang founder ng Kalingap. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. God bless po, mga kababayan, mga Kalingap.